Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiibig. Matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babaeng ito ay minamahal at nagmamahal sa Diyos. Initunuturo sa atin ang dalawang babaeng ito na ang pagmamahal ay hindi lamang pagiging masaya, kaakaibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Lumugor dinawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalakang hatid nito sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa ating katahimikan, amin po natin mga nagawang kasalanan pagkukulang, humingi po tayo ng tawad sa Diyos upang tayo ay maging marapat kumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubahaw ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na wala. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik na may kadakilaang lantad. Sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaliig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana, para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangat, tingnat na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.
Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburlan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, pinati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niya sinabi, "Hud kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Palad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga ho sa atin hong lahat. Sa atin hong pagsisimbang gabi, sa atin hong pag-ikay, ang atin hong kada umagang pagsimba, may dalawang aspeto ang pinapakita sa atin ng atin hong ginagawang kabutihang ito sa atin hong buhay. At ano ho yun? Pag-alaala at pagtuturo. Anong ating aalalahanin? Anong ating itinuturo sa atin? Ito ay nakaugat po sa kwento ng atin hong kaligtasan. Inaalala ho natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kung paano ang langit ay nagsara sa atin. Kung paano ang tayo dito sa lupang ito ay nagkaroon ng malaking puwang ang lupa at ang langit. Sa pamamagitan ng kwento natin ngayon, ang langit po sa pamamagitan ni Jesus ay nabuksan. Hindi lamang po yun. Pagtuturo sa mga bata nating membro ng simbahang ito, sa mga nagbalik loob sa Diyos, at sa mga gustong sariwain ng kanilang pananampalataya. Gawa po ang kwento na atin hong kaligtasan ay isa sa mga pananampalatayan dapat nating mapagtanto sa atin ng buhay. Na ako ay hindi lamang pala isang Pilipinong nagsisilbi sa bansang ito, pagkus ako talaga isang Katoliko-Kristyano na nagsasariwa at nagsasabuhay ng aking pananampalataya. Maliwanag ang sinasabi po sa atin na atin hong misa de Gallio ito, na atin hong pagsisimbang pag-alaala at pagtuturo. Ngayon po, ano itinuturo naman sa atin ngayon at ano naman po ating inaalala sa araw pong ito? Si Maria ay dinalaw si Elizabeth. Father, paano ito naging importante sa kwento na ating kasaysayan? Titingnan ho natin ito sa perspektibo ng atin hong pananampalataya. Kung ang isang tao ay punong-puno ng biyaya ng Diyos, ano ang sunod mong gagawin? Ipagdadamot mo ba ito? Mananatili ka lamang ba? O hahayo? Siyempre, ABCD po ito para itong quiz, ABCD. None of the above. Lagyan natin none of the above. Ikaw ba ay pagdadamot mo ba ito? Mananatili ka? Hahayo? Or none of the above? Ano atin hong pipiliin? Bilang mananampalataya, ang pipiliin po natin ay ang paghahayo. Pero ang isa hong taong hindi niya nakita ang kanyang pananampalataya, kung hilaw ang kanyang pananampalataya, mananatili lamang siya. Pero sana naman po hindi na po tayo dumako sa extreme na hindi na po tayo naniniwala sa Diyos
at wala ka ng pakialam sa biyaya ng Diyos. Tayo dito sa umagahong ito, ako'y naniniwala na puspos tayo ng pananampalataya. Kaya nga po nagkaroon po tayo ng commitment na pumunta po ditong agang-aga sa simbahan ito upang sariwain ang kwento ng ating kaligtasan. Bakit? Gusto nating humayo, gawa ng may biyaya ang Diyos. Sabi nga po, ang kwento po ng pagbisita po ng Mahal na Birhen kay Elizabeth ay ang unang misyong ginawa ng isang simbahan. Isang misyon na nakaugat, hindi dahil napakasaya niya, hindi dahil siya po'y minamahal ng Diyos, bagkus misyon na nakaugat kay Jesus at kay Jesus pa rin. Kung mapapagtanto mo natin, ano bang dahilan kung bakit po tayo gumagawa ng mabuti? What drives me to do what is good? What drives me to preach the gospel or to proclaim the gospel? What drives me to be here and worship God? It's all about Jesus. It's all about Jesus. Ang sabi po ni Saint Athanasius, everything is Christ. Recuperating all things in Christ. Ano ibig sabihin po noon? Ang dahilan ng atin nung ginagawa nito ay si Jesus at Jesus lamang. Wala na hong iba. Napakasimple, subalit napakalalim po nito. Bakit ho? Dahil ang aking sandigan ay hindi ang aking simpleng kakayanan, pagkus ang Diyos at ang Diyos lamang. Dahil mga kapatid, hindi natin ito kaya. Hindi po natin ito kaya. Isipin po ninyo, si Maria, kung siya po hindi po puspos ng Espiritu Santo, kung hindi po siya puspos ni Jesus, nandoon po ba yung kanyang masidhing pagpunta kay Elizabeth? O hindi po siya nakatanggap ng mabuting balita? Perhaps she will not go. Subalit, gawa ng puspos siya ng biyaya ng Diyos at simula pa ito na ang plano ng Diyos para sa kanya. Sige, Maria, pumayo ka. Dalhin mo si Jesus sa mga taong binigyan din ng biyaya ng Diyos. Napakagandang imagery. Napakagandang pagtitingin o kaya napakagandang dramatic scene sa kwento o sa theodrama ng Diyos. Napakaganda, no? Puspos ng Espiritu Santo. Si Maria, puspos ng Espiritu Santo. Nasa sa kanya si Jesus dahil kahapon, itong atin ng pinagnilayan. Wala akong gagawin, bagkus, sige, hahayo ako. Pupunta ako sa kaburulan ng Judea. Malayo ho yun. Wala ako sa Nazareth, Galilea, pupunta ka sa kaburulan ng Judea, malayo ho yun. Kaya nga po, ano pong mapapagtanto po natin sa kwento pong ito? Dalawang aspeto pong nawa ang atin hong mapulot sa ginawa po na ang Mahal na Birhen Elizabeth. Unang bagay po, yung pong tinatawag po nating charity. What Mary did is not just a mere sympathy, a mere empathy to Elizabeth, but charity. Masasabi po natin na isang taong nangangailangan ng tulong ay nakikiramay ako sa iyo. Ay nandito ako sa iyo. Ramdam kita. Hindi po. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, I need to have this kind of charity to my neighbor. Love my neighbor. Others, charity. Charity in a sense that you will not only love the other, but you participate with the other. Ito po yung salita po ni Saint John Paul II. Participation. Kaya nga po, ang ginawa po ni Maria, ay hindi lamang pong pagsusulat ng letter at naramdam, Elizabeth, ramdam kita. Hindi po eh.
The moment na si Maria po natanggap niya si Jesus, minarapat niyang ipahayag o ipakita niya ang kanyang pag-ibig kay Elizabeth. Bakit po? Nabalitaan ni Maria sa Anghel Gabriel ang tungkol sa kanyang pinsan, nakagampan. Anong ginawa po niya? Pumayo siya at pinakita ang pag-ibig niya. At pangalawang bagay po na ginawa po ang napakagandang aspeto na matututunan po sa buhay po sa nangyari po natin ngayon sa event po ni ating pumahal na ina, ay ang paggawa po ng ang response, ang tugon na ating pumahal na ina ay immediate at ngayon. The present. Paano nagdesisyon na ating pumahal na ina? After po ba ng annunciation, kaya po niya ginawa ito? Pinalipas niya ba po agad ang isang araw bago siya nagdesisyon? Pinalipas niya po na isang linggo bago siya nagdesisyon? Hindi po. Ang paggawa po natin ng kabutihan, ang paggawa po natin ng nararapat, what is just, at ang paggawa po natin ng para sa Diyos, ay ngayon at hindi bukas. Akala ho natin na ang atin hong pananampalataya ay para ng mundo natin ngayon. Pag-iisipan ko pa, pagninilayan ko pa, pagmumuni-muni ko pa, di ba? Ganun eh. Ay, bigyan mo lang akong pagkakataon para mag-isip ha. Pero ito'y para sa Diyos. Kung ito'y para sa pera, ay pwedeng gagawin. Siyempre, we need to be wise about our money. Pero ito para sa Diyos? Para bukas na lang. Ha? Bukas na lang, ha? Hindi po eh. Kung ito ay para sa Diyos, ngayon natin gawin. At wala na hong iba. Katulad ni Maria, nagmamadaling pumunta sa isang bayan, papunta kay Elizabeth. Kailan niya po ito ginawa? Nung nabalitaan niya ito. Kaya po mga kapatid, sa dalawang aspeto pong binabigay sa atin pong mahal na ina, yung pong una ay charity. It's more than sympathy and empathy, but charity. At ang pangalawang bagay po ay yung pagsasangayon na atin ang ginagawa para sa Diyos, ay nararapat po nating makita ho sa atin upang mas maging ganap ang atin hong pag-alaala at pagtuturo ng kwento ng ating kaligtasan. Napakaganda pala na atin hong kwento na atin hong kaligtasan. Hindi lamang pala tayo basta sinabi, ikaw ligtas ka na ha. Hindi ho. May kwento po dito. At isa sa mga kwento ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Kaya po mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos na nawa ako'y biyayaan ng Diyos upang katulad ni Maria na kapag natanggap ko ang biyaya niya, maggagawa din ako ng misyon para sa Diyos. Isa sa buhay ko ang misyon ng aking pagiging isang Katoliko Kristiyano. At alam na ho natin gagawin tungkol ho dito. Dumulog tayo sa Diyos, humayo tayo, at huwag maging madamot pananampalataya. Panalangin ng bayan, manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ng kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin natin itutugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at kababaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal,
Halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't Iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay tungo sa piling mong walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos ng pangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Kapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa sanbutan. Sa iyo kagandahan roon natin may aalay mula sa katas ng ubas at bunga na aming paggawang alak nito para minumi na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Puri-puri buong may kapal, ngayon at ngayon at kailanman. kailan. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ahayin natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain ay siya nawang gumanap sa inyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat kaway aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan na mahal berhen kay niyan tunay sa pangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin maligayang araw na kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maghihandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inibot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay ng kalis nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat tumuyo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muli mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Jose Marelo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nagaging na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, ang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos lahat ng pamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Emmanuel,
Manalangin tayo. Ama na pagmahal, ang pakikinabang niyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa, binhing hasik sa mabuting lupa, alalaong baga, bunga ay sagana. Patanggen nyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tanggapin pagpapala ng Diyos. Patataginawa niya kayo sa panampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nag-aagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay hindi ni matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kinampangyarihang pagmahal na Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.